dito sa relationship na to mga kapiksi, I'm sensing na parang mas nag-e-effort kayo dun sa relationship nyo kaysa dun sa person nyo mga kapiksi. Dito sa sinabi niya, no, I knew I was losing you, but I didn't do anything for you. Nag-e-effort kayo para maging maayos ulit yung relationship nyo, guys, ng person nyo. Pero, yung effort, parang effort na you're trying to make it work, pero parang yung love, parang nababawasan na. Nagets nyo ba? Parang, hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang babangat ng episode natin for tonight is love life kapalaran mga kapiksi, silip sa pag-ibig para ngayong February para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Kapag love life reading guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi, reverse. If in case hindi kayo naka-resonate, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo mga kapiksi, baka nandun yung energy nyo. So ito yung mga love message para sa inyo ngayong buwan and or mga pwedeng maganap mga kapiksi. So passion guys, no, ibig sabihin nito pag-initin, no, yung inyong pagmamahal sa isa't isa ng person mo, express your love to your person, and mas mag-focus kayo dun sa pagkakaroon ng harmonious na relationship mga kapiksi kesa dun sa mga pag-aaway nyo ng person nyo, kasi given naman sa isang relasyon mga kapiksi na hindi maiwasan na hindi nag-aaway, nagkakaroon ng differences, no, pero if you focus on love and harmony, pwede naman na maging okay yung relationship nyo guys. You may want to retreat mga kapiksi, ibig sabihin nito parang disconnect from the world and just focus on your loved one mga kapiksi. Pwede kayong mag-retreat, mag-travel ng person mo or mag-date, no, para ma-rekindle. Syempre kanya-kanyang trip yan sa buhay. Kung wala namang budget, pwede naman sa bahay lang kayo ng person mo, pero alam mo yun, mag-spend kayo ng quality time together guys, okay? And kailangan talaga magkaroon ng ito guys, itong forgiving and learning na to, continuous process to, na ibig sabihin tuloy-tuloy to dapat na ginagawa. Hindi pwedeng kapag ka nakagawa ng mali yung person, i-imbak, palagi na lang galit kayo, palagi na lang alam nyo yun, yung puso nyo iniimbakan nyo ng galit or tampo or inis, diba? When you love the person or kapag ka nasa relationship kayo, kailangan talaga na patuloy na nagfo-forgive. Ibig sabihin, matutong magpatawad, be compassionate mga kapiksi. Meron kasing iba na nangangatwiran na palagi na lang akong nagpapatawad, palagi na lang ako nagpapasensya. Kumbaga parang palagi na lang sila yung nauuna na mag-give in dun sa kanilang mga partner. It's a choice, no? Kaya nga 'di ba sabi, happiness is a choice. It's a choice mga kapiksi. Kung gusto niyo maging happy and harmonious yung relationship nyo, dapat wag kayong mag-focus dun sa mga galit, 'di ba? Kung gusto niyo magalit, di magalit na lang kayo, 'di ba? I mean, nagets nyo ba? Kung ayaw nyo namang, kung hindi naman kayo makikipaghiwalay dun sa person nyo, wala naman kayong balak hiwalayan sila, and gusto nyo na magkasama pa rin kayo, harmonious. So, yung forgiving and learning, kailangan talaga palaging nandun. Otherwise, kung iipunin nyo yung galit, yung mga inis nyo, eventually, magpapatong-patong yan hanggang sa lumaki, 'di ba? Sumabog, and baka mauwi pa kayo sa hiwalayan in the future. So that's why importante yung palaging nagfo-forgive mga kapiksi. So sana maintindihan ninyo na this is a big part, no, yung forgiveness and learning sa relationship kung gusto talaga magkaroon ng harmonious na relationship mga kapiksi. Okay? Alright.
So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung mensahe sa inyo ng person nyo. Bunot lang tayo ng isa dito, guys. I knew I was losing you, but I didn't do anything to fight for you. So, alam ng person mo na although hindi naman to magre-resonate sa lahat, guys, pero if in case naka-resonate kayo, comment down below. So, gusto ng person mo na malaman mo na alam niya na unti-unti ka nang nawawala sa kanya, pero wala siyang ginawa, no? So, maaring meron kayong mga, kaya nga importante ito, guys, no? Forgiveness. And itong retreat, no, yung spend some time alone together, na kayong dalawa lang, para marikindle yung relationship nyo. Pero ito nga yung person mo, parang wala naman siyang ginawa para sa iyo or para i-save yung relationship nyo. So, pwedeng hiwalay na, pwedeng meron kayong emotional gap ng person mo, or sa iba physical gap talaga, or baka no contact kayong dalawa ng person mo. Kahit anong type of relationship, pwede ito mga kapiksi. So, tingnan natin kung bakit nga nasabi ito, or kung magre-resonate ba itong mga mensahe na to sa inyong love energy. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin ngayong January, magbibigay tayo ng 10% discount until January 31, guys, kaya i-avail nyo na. And another course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga sabit sa relasyon nyo. Guys, 10% discount din yan until January 31. And abangan nyo yung upcoming course natin, guys, paano pabalikin si ex, revised breakup, available sa February, mga kapiksi. So, Taurus, kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. So, dito, nakikita natin, this is both negative and positive. For some of you, pwedeng earth sign din yung person nyo, Capricorn, Taurus, Virgo, or maaaring magiging din kayo sa inyong natal chart. So, dito, nakikita natin yung parang yung iba sa inyo, parang feeling nyo, super stressed kayo sa inyong relationship, mga kapiksi. You're trying to make this work. Ibig sabihin, guys, parang pinaglalaban, no? Pilit nating pinaglalaban yung relationship, mga kapiksi. Pero, there's a lot na nangyari dun sa relationship, a lot of disappointments, and meron ding mga relationship trust issues, mga kapiksi, na parang siguro nagpapatong-patong yung mga disappointments nyo dun sa relationship, and mas nakafocus kayo dun sa mga failures na nangyari dun sa relationship kesa dun sa positive ones, no, na pwede nyong na nangyari sa relasyon nyo. Ibig sabihin, sabi ko nga, guys, diba, sa relasyon may pangit, may maganda na sitwasyon palagi. And kung palagi nating tititigan yung mga negative circumstances, talaga magpapatong-patong yung lungkot, ayan, no, magpapatong-patong yan sa puso nyo, sa isip nyo, no, and maaaring maging dahilan yan talaga ng mga trust issues, kasi paulit-ulit yung iisipin so nandun yung mga moments na mapapraning kayo, diba, kung bakit ganito, bakit ganyan, what if ganito, what if ganyan. So may mga ganong sufferings na kayo ngayon, Taurus, sa inyong relationship. Pero nakikita natin na you're also trying to make this work. Actually, parang dito sa relationship na to, mga kapiksi, I'm sensing na parang mas nag-e-effort kayo dun sa relationship nyo kaysa dun sa person nyo, mga kapiksi. Dito sa sinabi niya, no, I knew I was losing you, but I didn't do anything for you. Nag-e-effort kayo para maging maayos ulit yung relationship nyo.
guys, ng person nyo. Pero, yung effort, parang effort na, you're trying to make it work, pero parang yung love, parang nababawasan na. Nagets nyo ba? Parang, you're just trying to make it work, hindi dahil sa parang love nyo pa sila or what. Pwedeng mahal nyo pa yung person nyo, pero parang you're just trying to save the relationship kasi ayaw nyo masira yung relasyon. For some of you, you may have some kind of fear of abandonment or rejection, ganyan, na parang ayaw nyo na iniiwan kayo, no? But, yun yung reason. Parang yun yung nagiging main reason kung ba't pinaglalaban nyo pa yung relasyon nyo para hindi kayo maiwan, hindi kayo ma-abandon. Pero, not really because of mahal na mahal nyo yung person nyo, no? Parang more of yourself yung iniisip nyo, hindi dahil sa, parang you cannot live without the person. Hindi dahil sa love, but because of your fear of abandonment. Mas nangingibabaw yung fear of abandonment, mga kapiksi. Naintindihan nyo ba? Sana naintindihan nyo, guys. Kasi ganun yung nakikita natin dun sa spread na to, guys. And, so yung effort is more on your side, hindi dun sa side ng person mo, mga kapiksi. And you're trying so much. You're trying hard, guys, pero parang binablock kayo ng person nyo, mga kapiksi. Pwedeng blocked yung communication or parang hinihila nyo sila pero tinutulak nila kayo palayo. Okay? Tinutulak nila kayo palayo, guys. So parang push and pull kayong dalawa nitong person mo. The more one is chasing, the other one is chasing, the other one is parang drifting away na. Ibig sabihin, hinihila, tapos yung hinihila, lalong lumalayo, no? So, parang ganun yung nakikita natin. Medyo may imbalance na ito, guys, kasi nararamdaman natin na unrequited, no? So, yeah. Ganun yung nakikita natin dito sa relationship na to. And, mas nangingibabaw na dito, guys, yung fear, yung doubt, yung trust issues, guys, kesa dun sa love. Sabi ko nga, yung reason kung bakit gusto nyong hilahin pabalik yung person, not really because of love, at least dito sa spread na to, pero more on fear of abandonment and rejection, mga kapigs. Alright? So, pwede naman itong ma-save, guys, kung gusto niyo talaga ma-save, no? Pero this is a lot of work to do. Pwede kayo makinig ng mga relationship subliminals natin, guys, no? Pampamahal, pampabalik, pampamiss, ganyan, pampabalisa, para palagi kayong connected pa rin sa isip nyo and ma-fix yung inyong relasyon kung gusto nyo. Kung ayaw nyo naman, okay lang, and you have a choice. It's either magstay kayo sa relationship na to or mag-let go ng tuluyan, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dito sa reading na to. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.